bago pa nauso ang troll farms na nasa likod ng disinformation campaigns. Tila nauna na ang yumaong American sex offender na si Jeffrey Epstein sa paggamit ng ganitong taktika. Mula sa tinaguriang Epstein Files, nag-hire daw ito ng isang Philippine-based team para linisin ang kanyang pangalan. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Sa milyong-milyong pahina ng Epstein Files na nilabas ng US Department of Justice, higit isang linggo na ang nakalilipas na nagpatotoo sa mga krimen ng American financier at convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. 1,073 times na lumabas ang salitang Philippines, habang 126 times naman ang Filipino. Bukod sa palitan ng email tungkol sa kanyang mga Pilipinong caretaker at katulong at mga report tungkol sa bansa, naging highlight din sa mga naunang ulat ang umano'y pagtap ni Epstein at ng kanyang associates ng team sa Pilipinas para linisin ang kanyang imahe noong 2010. Convicted sex offender na ito noon at under probation matapos ang isang taong pagkakakulong. Nagpatulong siya sa sikat na collector at visual illusionist na si Al Seckel na sa isang mensahe para kay Epstein ay ipinaliwanag ang estratehiyang gagawin para matabunan ang mga negatibong balitang nakadikit sa pangalan nito. Anya, isang grupo raw sa Pilipinas ang gumagawa ng links patungo sa kanilang sites, totoo man o hindi, at sa sites ng iba pang Jeffrey Epstein sa mundo. Sa sites na ito nakapaskil ang mga positibong content tungkol kay Epstein, partikular na ang umano'y mga papel nito sa iba't ibang larangan. Sa isang email na ipinadala ni Seckel kay Epstein noong October 2010, sinabi nitong buong gabing nagtatrabaho ang kanyang teams para mapagtagumpayan ang nooy kampanya. Alamaan niyang pribadong individual si Epstein pero ginagawa raw nila ang lahat para maibigay dito ang resultang gusto. Sa kabilang banda ay nagpahayag naman si Epstein ng excitement at nagsabing handa siyang maghintay. Giit pa ni Seckel, ang trabahong kanilang ginagawa ay incredibly massive and intensive. Kalakip ng email na ito ang mensahe mula sa kanya umanong team leader. Ayon sa team leader, bukod sa curated na sites kung saan nakatoka ang Pilipinas, tuloy-tuloy din ang kanilang pagbabago sa Wikipedia page ng financier. Pero tila nahihirapan ang grupo dahil mahigit 20 tao raw ang nagbabantay at mabilis na binabalik sa dati ang kanilang mga trinabaho. Ang susi pa raw dito ay strategy at regularity, basta ay maibigay lang ang mga kinakailangang material at pondo. Ilang buwan din ang itinagal ng operasyon at pagdating ng December 2010, tila umalman na si Epstein ng singilin ni Seckel sa kailangan pang bayaran para sa ginagawang trabaho. Ayon kay Epstein, hindi siya nasabihan na buwanan pala ang pagbabayad ng $10,000 para sa proyekto dahil ang una raw estimated figure ay $20,000 lang. Giit naman ni Seckel, inisyal lamang yon at walang kamalayan sa kung gaano kalawak ang trabahong kailangang gawin. Anya pa, nililinis lang nila ang dumi ni Epstein at hindi nila ito pineperahan. Namatay si Epstein noong 2019 habang naghihintay ng paglilitis sa piitan para sa mga kasong trafficking at pang-aabuso sa mga batang babae sa iba't ibang bahagi ng US. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.